Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Goa, India. Ang lugar na ito ay kilala dahil sa napakagaganda nitong dagat, kultura, klima at mga historical places. Ayon sa mga tao sa lugar na ito, ang Goa ay mayroong perpektong balanse ng Portugal at Indian culture. Nahuhumaling ang mga tao sa lugar na ito dahil sa world-class music, mga sayaw at napakagandang sunset. Sa lugar na ito nakatira si Monica Gurd, isang pamoso at sikat na perfumerist sa India. Dahil sa kanyang kasikatan, binansagan si Monica bilang Queen and First Lady of Fragrance ng India. Si Monica ay ipinanganak noong taong 1977 sa Nagpur, India. Siya ay nagmula sa isang mayaman at kilalang pamilya kung saan ang kanyang ama na si Ramesh Gurd ay isang judge sa Mumbai. Nagtapos si Monica ng kursong photography sa Mumbai's JJ Institute of Applied Arts. Nakilala at ikinasal si Monica sa sikat na photographer at cinematographer sa India na si Bharath Ramamrutham. Taong 2005, itinayo nila ang kumpanyang Graph, isang multidisciplinary design and publishing company. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang pagsasama ng dalawa, nakalauna naman ay nauwi rin sa hiwalayan. Noong una ay masaya si Monica sa pagkuha ng magaganda at mga unique na larawan. Ngunit na-discover ni Monica na meron siyang talento sa paggawa ng mga pabango. Na-obsess si Monica sa amoy ng jasmine na siyang nagbigay ng masidhing kagustuhan sa kanya na pag-aralan ang misteryo sa likod ng mga pabango. Matapos naman ang paghihiwalay nilang mag-asawa, ipinagpatuloy ni Monica ang kanyang passion sa perfumery. Nagpunta siya sa iba't ibang bansa at nagtraining din ng Art of Perfumery noong 2009 sa Picot Laboratory sa UK. Taong 2011, nagdesisyon si Monica na gawin na din itong full-time business and career at dito na niya itinayo ang kanyang research company na tinawag niyang MoLab. Hindi naman nabigo si Monica dahil niyakap ng mga tao ang mga kakaibang pabango na kanyang nilikha. Nagpalipat-lipat si Monica ng Chennai, Mumbai at Goa upang isagawa ang kanyang mga workshop at ibahagi ang kanyang nalalaman patungkol sa perfumery. Naging napaka-successful ni Monica sa larangan na kanyang napili at ito ang naging daan upang makadaupang palad niya rin ang mga sikat na personality sa perfume industry katulad ni Jean-François Lesage, Christian Louboutin and Anand Cabra. Taong 2016, lumipat si Monica ng apartment sa Sapanaraj Valley sa Songalda malapit sa Panaji, Goa. Nirentehan niya ang isang 3-bedroom apartment sa Sapanaraj Valley Society. Isa itong high-end gated community sa Goa. Mag-isa lamang nakatira doon si Monica at kumuha siya ng malaking apartment dahil balak niyang i-convert ang isa sa mga kwarto bilang isang maliit na laboratory. Dahil mag-isa lamang siya nakatira sa apartment na iyon, kumuha na lamang si Monica ng stay-out na katulong upang siyang maglinis at mag-maintain ng kanyang apartment. October 2016, bandang alas 9 ng umaga, dumating ang kasambahay ni Monica sa kanyang apartment. Pinindot nito ang doorbell ng ilang ulit, ngunit walang nagbukas ng pinto. Dahil hindi sumagot si Monica, minabuti ng tagalinis na sabihin ang pangyayari sa kapatid ni Monica na si Anand. Nakatira si Anand sa Mumbai at ilang beses na rin itong nakabisita sa apartment ng kanyang kapatid. Tinawagan ni Anand si Monica ngunit hindi niya rin ito makontak. Dito na tinawagan ni Anand ang kapitbahay ni Monica na may hawak na spare key ng apartment ng kanyang kapatid. Mabilis namang pumunta ang kapitbahay sa harap ng apartment ni Monica upang buksan ang pinto. Nang mabuksan ang pinto, ay doon na tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Monica. Matigas na ang katawan nito at hindi na ito humihinga. Wala itong pang-ibabang saplot at nakatali ang mga kamay sa kanyang likod, habang ang dalawang paa naman ay nakatali sa paanan ng kanyang kama. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa ang kapitbahay at agad na tumawag ng mga pulis.
Maingat nilang inalis ang katawan nito sa kama upang agad na maisailalim sa autopsy. Habang nadudoon sa apartment, napansin ng mga pulis na walang signs ng forced entry, which could mean na maaaring kilala ni Monica ang gumawa noon sa kanya. Napansin din ng mga pulis na maayos lahat ng gamit sa loob ng apartment. Habang nadudoon ay napansin ng mga pulis na merong mga balat ng nilagang itlog sa ibabaw ng lamesa. Maaaring ang taong pumatay kay Monica ay kumain muna ng nilagang itlog bago ito tumakas. Tiningnan din ng mga otoridad ang bag ni Monica at doon ay nakita ng mga pulis ang debit card nito. Tinangka rin ng mga otoridad na kunin ang mga footage sa CCTV. Ngunit sa kasamaang palad ay wala palang mga CCTV cameras na naka-install sa lugar na iyon. Tinanong din ng mga otoridad ang lahat ng kapitbahay. Ngunit sa kasamaang palad ay walang makapagsabi kung ano ang naganap na mga nakaraang araw sa bahay ni Monica. Dahil walang makuhang lead, naisip ng mga pulis na maaring pagnanakaw ang motibo ng salarin, ngunit ang nakapagtataka ay naroon pa rin ang mga mamahaling gamit ni Monica sa loob ng kanyang apartment. Dahil dito, ni-rule out ng mga pulis na hindi robbery ang motibo ng salarin. Nag-focus ang mga pulis sa kung ano ang nadatnan nila sa bahay ni Monica. Walang signs ng forced entry, which means kilala ni Monica ang gumawa noon sa kanya. Unang inimbestigahan ng mga pulis ang dating asawa ni Monica na si Bharath Ramamrutham. Inimbitahan ng mga pulis si Bharath sa estasyon para sa isang interview, ngunit sa interviewing iyon ay napatunayan nilang walang kinalaman si Bharath sa pagkakapas lang sa kanyang dating asawa. Mabilis namang kumalat ang balitang ito sa buong lungsod. Kilala at isang public figure si Monica sa India, kaya takot ang bumalot sa mga tao doon dahil meron pala silang nakakasalamuhang masamang tao. Parang apoy, mabilis ding kumalat ang balitang ito sa media at kaliwat kanan na din ang nagbalita ng brutal na pagkakapas lang kay Monica sa telebisyon. Nang lumabas ang postmortem report sa katawan ni Monica ay dito na nakumpirma ng otoridad na suffocation ang ikinamatay nito. Nakumpirma din ng mga pulis na si Monica ay ginahasa rin ng salarin. Dumaan ang 24 oras ngunit wala talagang makuhang lead ang mga pulis na makapagtuturo kung sino ang pumatay kay Monica. Susuko na sana sila nang biglang maalala ng isa sa mga pulis na nakakita siya ng mga debit card receipts sa loob ng apartment. Dito na muling nabuhayan ng loob ang mga otoridad. Chinek nila kung kailan huling ginamit ang debit card ni Monica at na-identify ng mga pulis na ginamit ito noong October 6 upang mag-withdraw ng pera sa isang ATM sa Porvorim. Tumulak ang mga pulis sa ATM machine at kinuha ang CCTV footage. Dito na tumambad sa mga pulis ang lalaking huling gumamit ng ATM ni Monica. Ang lalaking ito ay si Raj Kumar. Si Raj Kumar ay dating security guard sa village kung saan nangungupahan si Monica. Natanggal ito sa trabaho mga 2 buwan na ang nakakalipas dahil sa pagnanakaw. Nang mga panahong iyon, 21 anyos pa lamang si Raj. Ipinanganak ito at lumaki sa Bathinda, Punjab at meron ding mga dating kaso ng pagnanakaw. Meron na silang muka, ngunit ang tanong ay saan nila hahanapin ang lalaking ito. Walang nagawa ang mga pulis kundi maghintay na muling gamitin ni Raj Kumar ang debit card ni Monica. Lumipas ang ilan pang oras at hindi naman nabigo ang mga pulis. Muling nag-withdraw ng pera si Raj Kumar sa isang ATM sa Bangalore. Mabilis na nakipag-coordinate ang Goa Police sa mga pulis sa Bangalore at dito na inexamine ng mga Bangalore Police ang CCTV footage kung saan kitang-kita ang mukha ni Raj Kumar habang nagwi-withdraw ng pera sa ATM. Dala ang larawan ni Raj Kumar, isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga hotel at mga inns na malapit sa ATM machine. At hindi rin nabigo ang Bangalore Police dahil isang receptionist ang nakapagkumpirma na sa hotel nga nila naka-check-in si Raj Kumar. Nang mga panahong iyon ay nasa labas daw si Raj kaya't walang nagawa ang mga pulis kundi hintayin ang pagbabalik ni Raj sa hotel. Nagpalit sila ng damit at tumambay sa isang lugar na hindi sila madaling mapapansin. Nang makabalik si Raj sa hotel ay dito na siya dinampot ng mga pulis. 2 araw matapos ang pagkakapas lang kay Monica, October 8,
2016, si Raj Kumar ay formal na naaresto sa pagpaslang kay Monica. Dinala ng mga pulis si Raj sa estasyon ng pulis para sa interogasyon at hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Raj. Inamin nito na siya nga ang pumaslang kay Monica. Idinitalye ni Raj kung ano mismo ang naganap sa apartment ni Monica ng gabing mapaslang niya ito. Dumating naman ang Goa Police sa Bangalore upang kuhanin si Raj at ibalik sa Goa upang ipagpatuloy ang interogasyon. Dito na kinuwento ni Raj kung ano ang nangyari sa loob ng apartment ni Monica ng gabing iyon. 4 na buwan na ang nakakalipas, buwan ng Hunyo 2016, lumipat si Monica ng Goa upang i-expand ang kanyang perfume business. June 17, 2016, dumating si Monica sa Songalda Village upang tingnan ang isang 3-bedroom apartment. Pagdating niya ng gate ng village, sinalubong siya ng guard na si Raj Kumar. Dahil sikat at public figure itong si Monica, binrief muna ng society management si Raj upang maging maayos ang sight ocular ni Monica. Naging napakagalang ni Raj at maayos naman itong winelcome ang bisita. Ito rin ang naghatid kay Monica sa apartment na gusto nitong tingnan. Nang makita ni Monica ang apartment, nagustuhan niya ito at saka mabilis na umalis ng village. Ngunit sa pag-alis ng bisita, hindi napigilan ni Raj na mahulog kay Monica. Napakaganda nito, mahaba at kulot ang buhok, maganda ang damit at sapatos at higit sa lahat ay napakabango. Na love at first sight pala itong si Raj sa celebrity. Gandang-ganda ito kay Monica at simula noon ay hindi na ito maalis sa kanyang isip. Makalipas ang 45 days, muling nakita ni Raj Kumar ang sasakyan ni Monica sa gate ng village and this time daladala na ni Monica lahat ng kanyang gamit. Iyon na ang araw na pinakahihintay ni Raj. Kinuha na pala ni Monica ang apartment at iyon na ang araw na lilipat na ito sa apartment upang doon na manirahan. Pagpasok ni Monica ng gate ay nakita nito si Raj Kumar. Tumigil pa ito sa tapat ni Raj at nagpasalamat sa pagtutur nito sa kanya sa apartment. Tuwang-tuwa si Raj at lalo itong nahulog kay Monica. Dumaan ang ilang araw ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Raj si Monica. Hindi niya ito parating nakikita dahil palagi itong nasa labas sa tuwing papasok siya sa kanyang trabaho. Dito na nag-isip ng paraan si Raj upang parati niyang makita si Monica. Dito na kinausap ni Raj ang management ng village upang humingi ng permiso na payagan siyang maglinis ng sasakyan ng kanilang mga VIPs pagkatapos ng kanyang shift. Pumayag naman ang management dahil makakadagdag ito sa serbisyong ino-offer nila sa kanilang mga residente at the same time magkakaroon ng ekstrang income si Raj Kumar. Dahil may go signal na ng management, halos araw-araw nang nililinis ni Raj Kumar ang sasakyan ni Monica. Palagi itong nakakaakyat sa apartment nito upang kuhanin ang susi ng sasakyan. Buo na ang araw nito sa tuwing masusulyapan nito ang mukha ni Monica sa makitid na siwang ng pinto. Ngunit isang araw, nalagay sa peligro ang trabaho ni Raj Kumar. Nawala ang payong ni Monica sa loob ng kanyang sasakyan at ang hinala nito ay si Raj Kumar ang kumuha. Tinanong ni Monica si Raj kung nakita nito ang kanyang payong, ngunit wala naman daw itong nakita nang nilinis nito ang kanyang sasakyan ng araw na iyon. Ipinagbigay alam ni Monica ang pangyayaring ito sa management dahil may ilang bagay na rin na nawawala sa kanyang sasakyan. Mabilis namang kumilos ang management upang mag-imbestiga at dito ay napatunayan nilang si Raj Kumar nga ang kumuha ng payong ni Monica. Dahil dito, natanggal sa trabaho bilang security guard si Raj Kumar. Araw ng sweldo noon at sa kasamaang palad hindi na rin ibinigay ng village ang huling sweldo ni Raj. Sobrang galit ang naramdaman ni Raj kay Monica dahil napakahirap maghanap ng trabaho ng mga panahong iyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o paano siya kikita ng pera. Sobrang galit ang naramdaman ni Raj kay Monica ngunit wala na siyang magawa dahil ayaw na rin siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ng management. Wala itong nagawa kundi mamasukang laborer sa mga construction site sa Panda area sa Goa. Nang mga panahong iyon, 2 beses pang nakipagkita si Raj kay Monica. Nagmamakaawa ito na bawiin ni Monica ang theft complaint na ipinail nito sa management laban sa kanya, ngunit hindi naman nakinig si Monica. Matapos ang ilang araw, tumulak naman si Raj papuntang Chennai upang maghanap ng trabaho, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nahanap na pagkakakitaan. Dito na nagdesisyon si Raj na pumunta ng Chennai at Mumbai.
Ngunit katulad ng nauna, wala din siyang nahanap na trabaho. Tumulak naman si Raj papuntang Pune at namasukan ng kung ano-anong mga trabaho para magkaroon ng kahit kaunting pagkakakitaan para makakain siya. Wala talaga siyang mahanap na permanenteng trabaho, kaya't nagdesisyon si Raj na bumalik na lamang ng Goa. Sa pagbalik ni Raj ng Goa, nanumbalik ang puot na naramdaman niya nang umalis siya sa lugar na iyon. Nagkanda leche-leche ang buhay niya dahil natanggal siya sa trabaho. Akala ni Raj ay close na sila ni Monica, ngunit wala pala siyang bilang sa dalaga at isang hamak na security guard lamang ang tingin nito sa kanya. Tanghali ng October 3, 2016, nakarating si Raj sa Sapanaraj Valley Village. Walang nakapansin sa kanya nang pumasok siya sa main gate. Nang makapasok, dali-dali itong nagpunta sa basement ng apartment ni Monica. Napansin nito na wala ang sasakyan niya doon sa garahe, kaya't alam ni Raj na wala si Monica sa kanyang apartment na mga oras na iyon. Tumambay ito ng ilang oras sa garahe upang antayin si Monica sa kanyang pagbabalik. Natakot ito na mahuli ng ibang empleyado sa village, kaya't nagtago ito sa kisame ng apartment. Matagal din siyang nagtrabaho doon kaya't alam ni Raj ang pasikot-sikot sa lugar kaya't walang nakakita o nakapansin man lamang sa kanya. Ngunit 2 araw na ang nakakalipas ay wala pa rin ang sasakyan ni Monica. Pagod na si Raj, gutom at uhaw na din dahil 2 araw na itong nakatago sa kisame ng apartment. Ilang beses niyang tiningnan kung nadoon na ang sasakyan ni Monica ngunit hindi pa rin ito bumabalik sa apartment. Bandang 3:30 ng hapon ng October 5, 2016. Muli itong bumaba mula sa kisame at doon niya nakita na naroon na ang sasakyan ni Monica. Pinindot ni Raj ang doorbell ng pinto at nang tanungin ni Monica kung sino ang nasa pinto, nagpanggap si Raj na siya ang property manager ng village. Binuksan ni Monica ang pinto at mula sa maliit na siwang, dali-daling itinulak ni Raj ang pinto upang mawalan ng balanse si Monica. Tumilapon ito at dali-daling pumasok ng pinto si Raj at mabilis na inilak ang pinto. Bago pa man makapagsalita si Monica, inilabas na ni Raj ang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Itinutok nito ang patalim kay Monica at saka inutusang manahimik. Dito na inakay ni Raj si Monica papasok ng kanyang kwarto. Wala namang nagawa si Monica kundi sumunod sa mga ipinag-uutos ni Raj. Nang makapasok ng kwarto, pinahiga ni Raj si Monica sa kama. Itinali nito ang 2 kamay nito sa kanyang likod at itinali rin ang kanyang mga paa sa may kama. Dito na muling tinutukan ng patalim ni Raj si Monica. Humihingi ito ng pera kaya't itinuro ni Monica ang kanyang bag. Meron itong nakitang 4,500 rupees ngunit napakaliit nito kaya't pinilit ni Raj na maglabas pa ito ng mas maraming pera. Dito na sinabi ni Monica na maaari itong mag-withdraw sa kanyang ATM. Dahil sa takot, hindi na rin nagdalawang isip si Monica na ibigay ang kanyang ATM password kay Raj. Tinuruan pa ni Monica kung paano mag-withdraw ng pera sa ATM si Raj habang nakatali ang kanyang kamay at paa sa kanyang kama. Akala ni Monica ay aalis na si Raj matapos nitong makuha ang kanyang debit card at PIN code. Ngunit mali siya ng inaakala. Sa halip na umalis, pinasaka ni Raj ng damit ang bibig ni Monica upang hindi ito makapagsalita. Nang masigurong hindi na ito makakapagsalita o makakagalaw, dali-daling pumunta si Raj sa kusina upang uminom ng tubig. Gutom at uhaw ang inabot niya sa kisame dahil 2 araw nga niyang hinintay si Monica doon. Nang makainom ng tubig, binuksan naman ni Raj ang refrigerator at kumuha ng tinapay at itlog. Inilaga niya ang itlog at nang maluto ay dahan-dahan niya itong kinain. Walang pagmamadali. Dahil alam niyang mag-isa lamang si Monica sa bahay na iyon. Nakakita pa ito ng ice cream at chocolate sa loob ng ref kaya inilabas niya ito at kinain. Nag-shave pa ito ng balbas at naligo. Kumuha din ito ng damit ng kapatid ni Monica na si Anand sa cabinet. Natapos lahat ng ito bandang 12:00 ng gabi ng araw na iyon. Nang mawala na ang kalam ng kanyang sikmura, may isa pang bagay pa sa kanyang katawan na nais niyang masatisfy. Ang tawag ng laman. Dito na kinuha ni Raj ang cellphone ni Monica at muli niya itong tinutukan ng patalim sa muka upang ibigay nito sa kanya ang password ng kanyang cellphone. Walang nagawa si Monica kundi sumunod sa ipinag-uutos ni Raj. Nang ma-access nito ang cellphone ni Monica, nag-search ito ng malalaswang video at saka pinanood kay Monica.
Tatlong malalaswang video ang nasaksihan nito habang may busal ito sa bibig at nakatali sa kanyang kama. Walang nagawa si Monica kundi tahimik na umiyak sa kanyang sitwasyon. Alam niyang nasa matinding panganib siya, ngunit wala siyang magawa upang maialis ang kanyang sarili sa sitwasyon na iyon. Dito na nagpatuloy si Raj at ibinaba ang pang-ibabang saplot ni Monica. Dahan-dahan, pinagsawa niya ang kanyang sarili sa katawan ni Monica. Ilang buwan din siyang nagpantasya kay Monica at ng oras na iyon ay walang pagsidlan ang satisfaction na naramdaman ni Raj. Nagmakaawa si Monica kay Raj, humingi ng tawad, ngunit bingi si Raj ng mga panahong iyon. Sa isip niya, nararapat lamang iyon kay Monica dahil napakaliit lamang ng tingin nito sa kanya. Isang hamak na security guard at ni sa panaginip ay hindi siya magiging kapantay ni Monica. Nang maisagawa ang kanyang maitim na plano, dito na narealize ni Raj na hindi niya maaring buhayin si Monica. Maaari itong magsumbong sa pulis at iyon na ang kanyang magiging katapusan. Dahil sa isiping ito, dito na kinuha ni Raj ang unan at inipit ang mukha ni Monica hanggang maubusan ito ng hininga. Nang masiguradong wala ng buhay si Monica, dali-dali na itong lumabas ng apartment upang simulan ang kanyang pagtatago. Ngunit ilang araw lamang niyang natakasan ang batas. Katulad ng nabanggit kanina, 2 araw matapos ang pagkakapaslang kay Monica, natunto ng mga pulis si Raj sa hotel kung saan ito naka-check-in. January 6, 2017, nag-file ang Goa Police ng comprehensive charge sheet upang formal na makasuhan si Raj Kumar ng panggagahasa, pagpatay at pagnanakaw. Inako ni Raj ang lahat ng kanyang nagawa at nakiusap sa mga pulis na huwag nang ipaalam sa kanyang pamilya ang kanyang kasalanan. Mahirap lamang sila at hindi na makakatulong sa kanyang pamilya kung malalaman ng mga ito ang krimen na kanyang nakasangkutan. Naganap ang trial kay Raj Kumar sa Mapusa Session Court, ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahahatulan. Taong 2022, inireport ng mga otoridad sa korte na medyo kakaiba na ang ikinikilos ni Raj sa loob ng kulungan. Na tila nababaliw na ito. Hindi ito sumasagot ng maayos at hindi na rin kumakain ng tama. Dahil dito, sumailalim si Raj sa evaluation upang makumpirma ang kanyang mental condition. Lumabas naman ang resulta at kinumpirma ng mga eksperto na maayos ang pag-iisip ni Raj at meron itong kakayanan na tumayo sa trial. Muling itinakda ang susunod na hearing ng November 1, 2022. Ngunit bago pa man dumating ang itinakdang araw ng trial, muli na namang nakarating ang report sa korte na kakaiba na naman ang ikinikilos ni Raj Kumar. Walang nagawa ang korte kundi i-postpone na naman ang hearing at ipa-admit si Raj Kumar sa isang mental facility upang mapagamot ang sakit nito sa pag-iisip. Magpasa hanggang ngayon, nakapiit pa rin si Raj Kumar sa mental facility at hindi pa rin nahahatulan sa pagpaslang kay Monica. Nakakalungkot isipin na ganoon lamang kabilis natapos ang buhay ni Monica. Isang malaking kawalan sa perfume industry sa India. Isang magandang babae, mabuting mamamayan, may mabuting puso at napakabait na anak at kapatid sa kanyang pamilya. Maraming tao sa India ang nagpighati sa kanyang pagpanaw, ngunit katulad ng halos lahat ng kaso, gustuhin man ng pamilya ni Monica na ibalik ang kanyang buhay ay wala na silang magagawa pa. Magkakasya na lamang sila sa masayang alaala na naiwan ni Monica nang ito ay nabubuhay pa. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!